Mga apo, halina kayo at makinig. Teka, bakit hindi ka pumasok sa trabaho, kuya? Ay, Sasha. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Napalive nga ako sa trabaho eh. Oo nga, namumutla ka na. Saka, medyo pumayat ka. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Ay, kumakain naman ako. Kaya lang minsan para bang wala akong ganang kumain kapag hindi ako natintimplahan ng ate mo ng kape o kaya ng juice. Ibig sabihin, tama nga ang hinala ko. Ha? Anong hinala? May ginagawa nga si ate sa'yo. Baka pinapainom ka niya ng gayuma para mapasunod ka sa mga gusto niya. Ay nako, Sasha, ano ba naman yan? Hanggang ngayon ba naman yan pa rin ang iniisip mo sa ate mo? Kuya, seryoso ako sa mga sinasabi ko. Yung matandang lalaking nagdadala ng prutas at gulay dito, inalam ko kung saan siya nakatira. Natuntun ko ang bahay niya, kuya. Pero wala siya ron nang pumunta ko. Ang sabi ng mga kapitbahay, marunong daw manggamot ang lalaking yun. Marunong din daw gumawa ng gayuma. Alam mo kaya kayo nag-aaway ng ate mo dahil dyan eh. Ha? Mas pinapaniwalaan mo pa yung mga kapitbahay kaysa sa kanya na nakakasama mo naman sa bahay. May mga taong naniniwalang mas mabuting makialam kaysa magsisi sa huli. Lalo na kung ang taong mahal mo ang nakikita mong unti-unting nasasaktan o nagbabago. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan ng pakikialam? Kailan ito nagiging pagmamalasakit at kailan ito nagiging panghihimasok sa buhay ng iba? Yan ang paniniwala ni Sasha. Ngunit paano kung ang akala niyang simpleng pagiging mapanghimasok ay siya palang magiging susi upang mabunyag ang isang lihim na matagal nang nakatago? At paano kung sa oras na malaman niya ang buong katotohanan, huli na ang lahat para mailigtas ang kapatid niya? Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Ay naku ate, nakakahiya. Susunduin mo pa talaga sa inuman si kuya? Wala naman silang ginagawang masama ah. Parang nagkakasiyahan lang naman sila ate. Ano ba? Tumigil ka nga rin sa paglalakad mo. Ano ka ba naman Sasha? Magkakasakit sa atay ang kuya mo kapag pinabayaan ko siyang uminom ng alak. Anong gusto mo? Saka natin siya pagsasabihan pag may sakit at nakaratay na? Agad-agad magkakasakit ate? Napaka-OA mo kahit kailan. Buhay naming mag-asawa to Sasha. Dapat hindi ka na nakikialam. Isa pa, sa tingin mo ba, yung mga barkada niya sasamahan siya pag nagkasakit siya? Siguradong iiwanan na siya ng mga yon. Paano bang hindi ako makikialam? Napapahiya ang kapatid ko dahil sa ginagawa mo. Araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos. Daig pa sa bilanggo ang kuya ko kung higpitan mo. Kagaya ngayon, susunduin mo. Hindi naman siya gabi-gabing nagiinom. Ngayon lang niya ginawa to. Sasha, pwede ba? Hindi nga nagrereklamo ang kapatid mo sa tuwing pinakikialaman ko siya. Alam niyang para din sa kanya ang ginagawa kong to. Paraan lang ito ng pag-aalaga at pagmamahal ko sa kanya. Ikaw ang masyadong apektado riyan. Ang akin lang naman, masyado mong pinapakialaman si kuya. Lalaki si Kuya Michael. Gusto mo ba talagang pinagtatawanan siya at palaging nababansagang takusan ng mga kaibigan niya? Mas okay na yung mabansagang takot sa asawa kaysa naman walang pinapakinggan at nang aabuso pa, di ba? Sana naman kahit paano, bigyan mo ng konting kahihiyan ng kapatid ko. Hindi yung pinapakita mo pa talaga sa tao na ikaw ang palaging nasusunod. Wala akong nakikitang mali kung ako ang nasusunod sa relasyon namin ng kapatid mo, Sasha. Ibang klase ka rin talaga ate. Ni wala kang pakialam sa imahe ng kuya ko. Basta ang mahalaga sa'yo, masunod mo ang gusto mo. Hindi na pinakinggan ni Karen ang sinasabi ng kanyang hipag. Ang mahalaga sa kanya ay maging maayos ang pagsasama nilang mag-asawa. Ang paraan niya ng pag-aalaga kay Michael ay palagi na lang pinakikialaman ng kapatid nito na si Sasha.
Magtatatlong taon na silang kasal ni Michael. Sa nagdaang mga taon na yon ay walang naging problema sa pagsasama nila. Nang gabing yon, pinuntahan ni Karen ang asawa niya para sunduin sa inuman. Matapos niyang malaman sa katrabaho nitong naharang si Michael dahil kaarawan ng isa nilang katrabaho. Pagkarating sa lugar ay kaagad siyang napansin ng mga kainuman ng asawa. Dinig niya ang panunukso ng mga ito sa asawa niya pero tinawanan lang ni Michael. And now, the end is near. Ga, bakit hindi ka muna umuwi sa bahay bago ka pumunta rito? Di ba sinabi ko na sa'yo na ayokong ginagabi ka? Alam mong nag-aalala ko. Sana man lang nagpaalam ka. Ay. Ay, naku, pasensya ka na, Ga. Pagkalabas kasi sa trabaho, ayun, hindi nila ako pinakawalan. Uuwi naman ako kaagad. Pinagbigyan ko lang sila. Naku, Ga, huwag ka na magalit, ha? Halika nga rito. Halika rito. Gusto kong makilala nila ang mabait at maganda kong asawa. Ga, wag na, nakakahiya. Umuwi na tayo. Di ba sinabi ko nang ayokong umiinom ka? Amoy alak ka na oh. Namumula na ang mukha mo. Lasing ka na ba? Hindi pa ako lasing. Hindi pa ako lasing. Sandali nga muna, magpapaalam muna ako sa kanila, ha? Ay naku kuya, masyado lang talagang OA ang asawa mo. Buti hindi ka nasasakal dyan. Ay naku, kung ako ikaw, matagal ko nang iniwan yan. Ano ka ba naman, Sasha? Mahal lang talaga ako ng ate mo. Ay, hindi mo siya maiintindihan kasi hindi mo pa nararanasan na makapag-asawa. Ha? Ganyan na pala magmahal ngayon? Yung namamahiya at walang pakialam sa nararamdaman ng taong mahal niya? Ay naku, hindi pa mamahiya ang ginawa ng ate mo, Sasha. Normal lang yan sa may asawa. Naku, ikaw talaga. Alin na nga kayo. Umuwi na tayong tatlo. Tara na. Ay. Kita mo na, Sasha. Sabi ko sa'yo maiintindihan ng kuya mo ang ginagawa ko. Ganyan kasi kapag nagmamahalan. Maghanap ka na nga ng nobyo para hindi ka na maging bitter. Pagka-uwi nila ng bahay, kaagad na naghanda si Karen ng kanilang hapunan. Habang kumakain ay binuksan pa rin ni Sasha ang usapan tungkol sa ginawang panunundo ng hipag niya. Tinatawanan lang siya ng kapatid kaya lalo siyang nainis. Nakitira si Sasha sa bahay ng kapatid niyang si Michael habang naghahanap ng trabaho. Malapit lang kasi ang bahay ng mag-asawa sa bayan kung saan mas maraming oportunidad na makahanap siya ng trabaho. Hinay-hinay lang sa pagkain, Ga. Baka mabulunan ka. Iba rin no? Pati pagsubo ng pagkain ng kapatid ko, dapat kontrolado mo. Sasha, tama na. Wala namang masamang sinasabi ang ate mo, ha? Bakit ba inis na inis ka sa kanya? Sasha, nakainom ang kuya mo. Siyempre, kailangan ko siyang alalayan sa pagkain niya. Sunod-sunod ang pagsubo niya, oh. Ay, nako. Oo na. Sabi mo Ituloy niyo lang yan. Ewan ko ba kay kuya? Ilang araw na ako nakatira rito. Ako ang nasasakal para sa kanya Para siyang batang palaging dinidisiplina ng nanay niya. Sasha, hindi ko na gusto ang sinasabi mo. Aba, hindi ko naman intensyon na matuwa ka sa sinasabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano ba? Hindi ba kayo titigil dalawa? Natigil lang ang pagtatalo nila nang magsalita si Michael. Kumain na lang sila ng tahimik at hindi na nagpansinan. Kinabukasan, maagang nagising si Karen para ihanda ang mga gamit ng asawa niya para sa trabaho. Aba, ang aga mo Anong niluto mo? Nagluto ako ng itlog at hotdog para sa almusal. Nakasalang pa kasi yung nilagang baka para sa baon ng kuya mo Pwede mo namang hintayin kung gusto mo ng sabaw. Ayos na ako sa itlog at hotdog, te. Bakit kailangan mo pa magluto ng tanghalian ni kuya? Pwede naman siyang bumili ng pagkain sa kantina. At least doon, mainit pa ang makakain niya sa pananghalian. Nagtataka talaga ako sa'yo, Sasha. Hindi ka ba natutuwa na inaasikaso ko ang kapatid mo? Aba, mas gusto mo yatang katulad na lang ako ng ibang asawa na walang ginagawa kundi ang maghintay ng sahod at parang Disney princess kung umasta. Normal lang naman na asikasuhin ng asawa. Kaso iba yung pag-aasikaso mo. May halong pagkokontrol kasi ang ginagawa mo, ate.
Mabait lang talaga si kuya at hinahayaan kang kontrolin siya. Wala akong nakikitang mali roon. At saka isa pa, para din naman sa kanya ang ginagawa ko. Naku, mas mabuti talaga kung si Rian ang napangasawa ni kuya. Ah, yun ba yung pinagmamalaki mo? Yung nabuntis ng iba kaya hiniwalayan ng kuya mo? Good morning, Ga. Ah, good morning. Gising ka na pala, Ga. Halika na, mag-almusal ka na rito. Niluluto ko pa yung nilagang baka na uulamin mo mamaya eh. Gusto kong ubusin mo ang baon mo ha. Kung hindi, magtatampo ako. Kailan ko ba naman di inubos sa mga niluto ng langga ko? Hay nako kuya, ganyan pala ang gusto mo? Yung masyado kang bine-baby? Sana mag-asawa ka na lang ng nanay. Baka sakaling maintindihan ko pa. Aba, ano ba naman masama sa ginagawa ko, Sasha? Nilalambing ko lang naman ang asawa ko. Napaka-bitter naman talaga nitong kapatid kong ito, oh. Ang aga-aga kasi nakakasira kayo ng araw. Ang sakit nyo sa mata. Ay naku, tumigil ka na, Sasha, ha? Ang mabuti pa, kumain ka na lang. Sige na, kumain ka na. Sa palagay ko, gutom lang yan eh, ha? Nagugutom ka lang eh. Masyado ka natutuwa na bine-baby ka. Kaya ka ginagawang katatawanan ng mga kapitbahay eh. Natural lang naman yun kasi asawa kong ate ka rin mo. At saka, kanino ba ako dapat maglambing, ha? At magpa-baby? Ako, inggit lang ang hindi naiinis sa amin. Tatanda mo yan. Dapat kasi hindi ka nakikinig sa sinasabi ng mga kapitbahay. Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. Gusto mo ba na palaging pinagtatawanan niyang asawa mo, ate? Pati nga mga kaibigan ni kuya, pinagtatawanan na siya dahil sa pagiging under. Hindi ko naman siya ina-under. Bahala na sila kung anong gusto nilang isipin. Hindi ko na problema yun. Habang inaasikaso ni Karen ang mga gamit ng asawa sa trabaho, narinig niyang tumunog ang cellphone. Kinuha niya ito at binasa ang mensahe. Sino tong nag-text, Ga? Kakain daw kayo sa labas mamaya? Oo nga pala. Oo nga pala, Ga. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ay kuya, bakit? May okasyon ba? Magdala ka ng pagkain ha. Magbalot ka pag may natira. Ay, oo. Ikakasal na kasi yung supervisor namin kaya magpapakain daw siya bilang parte ng celebration. Teka muna, sandali. Ano magbalot ba ang sinasabi mo dyan, ha? Nakakahiya naman ng ganon, Sasha. Alam mo, Michael, ay ano na naman ba ate? Tututol ka na naman. Hindi ka sasama sa mga katrabaho mo ha. Pagkatapos ng kainan na yan, may inuman. Sabi mo nga, ikakasal ang supervisor nyo, di ba? Baka mamaya may babae pang pan-table doon. Ganon kasi kapag selebrasyon ng mga lalaki eh. Ikaw naman, Sasha, normal lang nabawalan ko ang kuya mo sa mga ganyang imbitasyon. Ang kuya mo kasi, hirap na hirap yang tumanggi. Puro lang oo ng oo kahit ayaw naman talaga. Ang nega mo naman, Ate Karen, minsan lang naman yun. Hindi, Sasha. Hindi ko papayagan ng kuya mo at huwag ka nang makialam. Wow, ibang klase rin no? Ano kuya, hahayaan mo na ganituhin ka? Aba naman, desisyon yan. Batas? Hayaan mo na, Sasha. Pagkain lang naman yan sa labas. Ha? Mas masarap pa rin ang luto ni Mrs. Siyempre naman. Kuya, hindi ka naman pinalaki ni Mama na duwag. Kaya mo naman lumaban kung sakali. Pwede ba, Sasha? Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Hindi nga nagrereklamo ang kuya mo eh kasi alam naman niya na para sa kanya ang mga ginagawa ko. Kuya ano? Daig mo pa ang preso sa sobrang higpit ng bantay mo eh. Ipaglaban mo naman ang gusto mo. Ano ba yan ate? Pinakikialaman mo talaga yung text para kay kuya? Ako na ang sumagot para sa kanya. Basta Ga, huwag mong kalimutang tanggihan ha kapag inalo ka ulit sa trabaho mamaya ah. Ate, asawa ang meron ka ha? Pinapaalala ko lang. Baka kasi akala mo, alagaing bata ang kuya ko at kailangan alam mo ang bawat galaw niya. Ay, hayaan mo na sabi, Sasha. Hindi naman kawalan sa akin ang ginawa ng ate mo. May tiwala ako sa kanya. Alam kong mas tama ang mga desisyon niya kaysa sa akin. Hay nako, ewan ko sa'yo kuya. Para kang ginayuma kung umasta. Pagkatapos kumain ni Michael ng almusal ay inihatid na siya ni Karen palabas ng bahay. Humalik pa ito sa asawa bago tuluyang sumakay ng motor at umalis. Umalis din si Sasha pagkaalis ni Michael, kaya naiwan si Karen mag-isa sa bahay. Napagpasyahan na lang niyang mamili sa palengke dahil ubos na ang imbak nilang pagkain. Pauwi na siya nang mapansin ng isang matandang lalaking nanghihina. Agad niya itong nilapitan para alalayan. Manong,
Ayos lang po ba kayo? Salamat, Iha, ha? Medyo nahihilo ako eh. Mag-isa lang ho ba kayo? Naku dapat ho di na kayo lumalayo. Paano ho kung hindi ko kayo nakita? Kaya ko naman, Iha. Sanay naman ako na mag-isa. Marahil sa tindi lang ng init ng araw kaya ako nahilo. Ipapahinga ko lang ito sandali, ha? Mawawala rin na to. Upo muna ako. Heto ho ang tubig, Tay. Uminom ho kayo. Saan ho ba ang bahay nyo? Ihahatid ko na ho muna kayo bago ako umuwi. Naku, hindi na kailangan, Iha. Naku, nakakahiya naman sa'yo at baka naaabala pa kita. Hindi naman po. Pauwi na rin naman ho ako. Gusto nyo bang sumabay na sa akin pauwi? Isinabay ni Karen sa pag-uwi ang matandang nagpakilala bilang si Mang Berto. Nalaman niyang manggagamot ito at pumunta sa palengke para bumili ng ilang sangkap sa panggagamot. Hindi na siya nagtagal pa sa bahay ng matanda dahil mas iniisip niya ang mga pinamili. Nang makauwi ay naroon na ang hipag niya na masama agad ang tingin sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin at sa halip ay dumiretso sa kusina. Hapon na, nakapagluto na siya ng hapunan, subalit hindi pa rin umuuwi ang asawa. Nasanay si Karen na umuuwi ito ng alas 5 ng hapon. Subalit, pasado alas 7 na ay wala pa rin ito, kaya nagsimula na siyang mag-alala. Kanina ka pa palakad-lakad dyan. Si kuya ba ang inaalala mo? Malaki na yon. Hindi mo na dapat inaalala pa. Alam naman nun ang daan pa uwi ng bahay eh. Huwag ka nga masyadong OA dyan. Hindi mo naiintindihan ng pag-aalala ko, Sasha. Baka napilit ng mga katrabaho na sumama sa pagkain sa labas. Malay mo, di ba? Paminsan-minsan, hayaan mo magsaya ang asawa mo. Baka mamaya maumay yun sa'yo tapos iwanan ka. Sige ka. Hindi ko siya pinayagan. Kaya alam kong hindi siya sasama sa kanila. Hindi tutuloy ang kuya mo kapag alam niyang hindi ko gusto. Naku, hindi mo sure, ate. Basta pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Saktong katatapos lang kumain ng hapunan ni Sasha nang bumukas ang pinto at pumasok si Michael. Namumula ang pisngi nito na halatang galing sa inom. Agad na lumapit si Karen sa asawa. Saan ka ba nang galing? Bakit namumula ang mukha mo? Amoy alak ka. Nakainom ka? Ano? Kuya, mukhang sumama ka sa celebration ah. Ano, may binalot ka ba? Masarap ba yung mga pagkain doon? Pasensya ka na ga. Hindi kasi ako makatanggi kanina eh. Ay, nasukol ako eh. Hindi mo ako sinunod? Di ba bilin ko sa'yo na kapag inaya ka, tumanggi ka? Tapos ganito, umuwi ka pang ganyan ng itsura? Nakamotor ka, Michael. Paano kung may nangyari sa'yo? Pasensya ka na ga. Wala akong nagawa eh, ha? Huwag ka na magalit, please. Sorry na. Wala namang masamang nangyari, ate. Nakauwi naman ng ligtas si kuya, di ba? Ano pa bang pinuputok ng butsi mo riyan? Pwede ba, Sasha? Kinakausap ko ang kuya mo. Labas ka rito. Usapang mag-asawa to. Huwag kang makialam. Huwag kang sabat ng sabat. Sa ngayon, oo, walang masamang nangyari sa kanya. Pero sa susunod, hindi na natin alam. Hihintayin ko bang maaksidente siya? Naku, ang nega mo lang talaga. Minsan lang sumama yung tao sa mga katrabaho niya. Saka may dahilan naman ng pagsama niya sa kanila eh. Masyadong mabait ang kuya ko kaya nagaganyan mo. Gusto ko lang naman magsalita para sa kanya. Masama ba yun? Ano ka ba nitong kapatid mo? Abogado? Masyado ka maraming sinasabi. Hindi ka kasama sa usapan. Ang akin lang naman kasi, ano bang masama sa pagsama sa mga katrabaho? Di ba mas maganda yon? Dapat nga mas mapanatag ka dahil maayos ang trato ng mga katrabaho niya sa kanya eh. Ang masama rito ay hindi niya sinunod ang gusto ko. Parang hindi niya iniintindi ang bilin ko. Yon ang problema. May sariling isip si kuya, ate. Hindi yan 3 years old na kailangan ng gabay mo para mabuhay. Asawa ko siya. May karapatan naman siguro akong pakialaman ng mga bagay-bagay kasi magkasama kami sa buhay. Asawa ka niya, ate Karen. Hindi ka ang nanay namin. Tingnan mo na, Michael. Masyado na talaga ako napupuno sa kapatid mo. Sasha, tama na. Mali ko yun eh, ha? Hindi ako nakapagpaalam sa ate mo na gagabihin ako ng uwi. Kaya
Naintindihan ko kung magagalit siya sa akin. Ha? Tama na. Kuya, ano ba? Hindi mo kailangan bigyan lahat ng katwiran yung marami niyang batas na daig pang pumasok ka sa militar. Teka muna, hindi ko na nagugustuhan ang talas ng dila mo, ha, Sasha? Manahimik ka na nga. Nababastos ng asawa ko dahil sa mga sinasabi mo eh. Kuya naman, ginagawa ko lang to para sa'yo. Masyado ka na niyang hinihigpitan eh. Naiintindihan kita, Sasha, at nagpapasalamat ako dahil concern ka sa akin. Pero usapan namin to mag-asawa, ha? Huwag ka na sana makisawsaw pa sa amin dahil labas ka rito. Okay lang sana magsalita ka ng ganyan kung marunong ka ipagtanggol ang sarili mo. Sinubukang pakalmahin ni Michael ang kapatid dahil nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang asawa. Alam niyang kapag gano'n na ang itsura nito ay baka mapagbuhatan nito ng kamay ang hipag. Pinagsabihan niya si Sasha na pumasok na lang sa kwarto nito at huwag nang makialam sa away nilang mag-asawa. Pagkapasok naman nila ng kwarto ay naglambing at humingi ng tawad si Michael kay Karen, kaya kumalma na rin ito. Kinabukasan ay ibinigay ni Michael ang ATM niya sa asawa. Napataas na naman ang kilay ni Sasha sa nakita. Ano yan, kuya? Submission na ng sahod? Ano na nga bang petsa ngayon? 60 na nga pala ngayon, no? Siguradong pumasok na yung sahod dyan. Ikaw talaga. Diyan ka magaling ha? Mabuti naman at may sahod na. Hindi ko na kumpleto ang mga binili ko kahapon kaya mabibili ko na mamaya. Kuya, wala ba akong parte dyan? Di ba sabi mo habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho, bibigyan mo ako ng allowance? Kailangan ko ng pera para may panggastos ako sa pag-a-apply, di ba? Kung saan-saan mo naman ginagamit ang pera, Sasha. Parang hindi ka naman nag-apply ng trabaho eh. Huwag mo nang bigyan yan, Michael, at baka kung ano pang matutunang gawin kasama ang mga barkada niya. Wala pa siyang 1 buwan dito, ang dami na niyang barkada. Aba, hindi napipirmi ng bahay ang kapatid mong yan. Narinig mo sinabi ng ate mo, Sasha? Para sa mga gastusin sa bahay ang pera na yan. Ha? Saka binibigyan naman niya ako ng allowance araw-araw. Okay na yun. Ate, pati pera kailangan may masasabi ka? Kailangan ikaw rin ang masunod sa sahod ng kuya ko? Grabe namang pang-aabuso na yan. Natural, Sasha. Ako ang nagbabudget dito sa bahay. Ako ang asawa ng kuya mo. Ako dapat ang humahawak ng pera niya. Pero dapat may parte rin siya, di ba? Kasi kailangan niya yun. Nagtatrabaho kaya siya. Kuya, ano? Mananahimik ka na naman dyan? Huwag mo nang asahan na magbabago ang desisyon ng kuya mo. Wala kang makukuha sa sahod niya. Wala ka namang gastusin dito sa bahay kasi libre lahat ng kailangan mo. Kapag may kailangan ka sa pag-a-apply mo sa trabaho, saka ka magsabi, may magagawa pa ba ako? Ikaw naman ang nasusunod dito sa bahay eh. Sobrang close naming magkapatid nung hindi ka pa niya nakikilala. Palagi na niya akong binibigyan ng pera kapag sumasahod siya. Ngayon nagbago na. Kasi ikaw na ang humahawak sa buhay niya. Hindi mo naman kasi kailangan ng pera. Wala ka naman kasing pinagkakagastusan. Libre ang pagkain at bills. Wala ka rin binabayarang bahay. Bakit ka ba nagdadamdam pa? Naku, masyado ka lang madamot Aminin mo na. Para namang hindi si kuya ang nagtatrabaho rito. Ang laki-laki naman ng kita ni kuya bilang IT sa isang kumpanya Hindi naman magiging kabawasan kung bibigyan mo ako ng kahit 500 man lang. Nag-aalala lang ako na bakasan mo dalhin ng pera. Lalo na at may mga barkada kang, wag mo na nga lang idamay ang barkada ko. Wala naman silang kinalaman sa usapan na to. Tama na, Sasha. Tama na, ha? Hindi rin naman ako magbibigay kahit nasa akin pang ATM ko. At kung sakaling may pera man ako. Kaya wag mo na sagutin ng ganyan ang asawa ko. Please lang. Masamang masama ang loob ni Sasha kaya umalis na lang siya ng bahay. Pagkaalis naman ni Michael ay umalis na rin si Karen para mag-withdraw. Nagtaka siya dahil kulang ang sinahod ng kanyang asawa. Kaya sa hapunan ay tinanong niya ito. Bakit kulang ang laman ng ATM mo, Michael? Agad na napataas ang kilay ni Sasha sa narinig. Tahimik niyang pinakiramdaman ang kapatid. Nakita niyang ngumiti ito pero halatang kabado. Oo nga pala, Ga. Naku, kumuha ko ng pera. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. At saan mo naman ginamit ang pera? Nanghiram kasi ng pera yung kasama ko sa trabaho, Ga Pinahiram mo? Naawa ako, Ga. Nakakaawa kaya pinahiram ko. Naku, alam mo kung ano nangyari? Na-dengue kasi ang anak niya. Kailangan salinan ng dugo kaya pinahiram ko. Emergency naman kasi yun, Ga. Bakit di mo sinabi sa akin? Ga, bakit naman nagdesisyon ka ng ganon? Alam mo naman na ang hirap ng mag-budget, di ba?
may babalik naman yung pera sa susunod na sahod, ga. Huwag ka na mag-alala, ha? Basta sana, sa susunod, ipaalam mo sa akin. Hindi yung nagugulat na lang ako na bawas na ang sahod mo. May pinatunguhan naman na maganda ang pera, te. Palampasin mo na. Palagi kang takot malamangan eh. Emergency naman nga, di ba? Hindi ako takot malamangan, Sasha. Natural lang na magtanong ako dahil ako ang nagbabudget dito sa bahay, di ba? Ako ang namumroblema kapag kinulang ang budget dahil ako rin ang nagluluto at nag-aasikaso sa lahat. Hindi na pinatulan ni Sasha ang hipag dahil alam niyang hindi naman ito magpapatalo. Inabala naman ni Karen ang sarili sa paglilinis ng kusina pagkatapos nilang kumain. Kinabukasan, wala si Sasha kaya tahimik ang buong bahay. Nakahinga ng maluwag si Karen mula sa palasabat niyang hipag. Nilibang niya ang sarili sa pag-aayos ng mga halaman sa bakuran. Maya-maya ay naagaw ang atensyon niya nang tinawag siya ng matandang lalaki. Diyan ka pala nakatira, iha. Ikaw lang bang mag-isa sa bahay na nakatira dyan? Ay, kayo ho pala, Tatay Berto. Naku, hindi po. Nasa trabaho po ang asawa ko. Yung hipag ko naman ho, malamang nasa barkada na naman niya. May asawa ka na pala. Nung nagkita tayo sa palengke, akala ko'y dalaga ka. Naku, Tay, wag niyo ho akong bulahin. Mabilis ho ako maniwala. Ganitong problemado pa ho ako sa asawa ko. Lahat siguro ng makakagaan sa loob ko ay paniniwalaan ko na. Teka muna, iha, bakit? Ano ba nangyari? Naku, hayaan niyo na po yun. Problemang mag-asawa lang ho. Ang sabi ng iba, mas gagaan daw ang dibdib mo kapag may napapagsabihan ka ng problema. Nakakahiya rin ho kasi. Ano ka ba naman? Hindi ka na makasiba sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa iyo dahil sa pagtulong mo sa akin sa palengke. Kahit ang pakikinig man lang sana, kung ano ang problema mo, makakatulong ako. Wala naman po kasing anuman yun. Maliit lang po na bagay yun. Yung sahod lang ho kasi ni Michael, yung asawa ko ho, hindi niya pinaalam sa akin na binawasan niya para ipahiram sa katrabaho niya. Alam niyo naman hong mahirap mag-budget ngayon. Tapos itong hipag ko, gatong pa ng gatong sa asawa ko. Mabuti na lang ho at hindi pinapatulan. Hay nako, kung meron lang ho talagang pwedeng ipainom sa asawa ko para palagi siyang sumang-ayon sa desisyon ko, nako, pinainom ko na ho sa kanya. Baka ho kasi isang araw, hindi na niya ako pakinggan. Sulsul pa naman ho ang kapatid niya. Ganun ba? Baka makatulong sa'yo itong tinimpla kong gayuma. Gayuma ho? Di ho ba? Para lang yan sa mga gustong paibigin ng taong gusto nila? Saka, gumagawa ho pala kayo ng ganyan? Oo naman. Ako talagang nilalapitan ng mga tao pagdating sa mga halamang gamot. Ang gayuma, iha, hindi lang para sa pag-ibig. Depende yun sa pagtitimpla. At base sa iyong mga hinaing. Ako, sakto ang dala kong gayuma ngayon. Bakit hindi mo subukan? Eto. Ayan, ha? Halo mo lang yan sa inumin ng asawa mo. Mapapasunod mo siya sa lahat ng gusto mo. Sigurado ho kayo, Tay? Mabisa ho ba talaga ito? Ay, sakto ho ito. Mabait naman ho ang asawa ko. Responsable at mapagmahal. Hindi ko lang ho talaga magawang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na ho at mukhang nakapagdesisyon na siya ng mga bagay-bagay na hindi ko gusto dahil sa sulsul ng kapatid niya. Salamat ho dito, ha? Susubukan ko ho. Habang nag-uusap sila ng matanda ay napadaan si Rene, ang kumpare ni Michael. Tinanong siya nito kung nasaan ang asawa niya kaya sinagot niyang nasa trabaho pa. Maya-maya pa ay nag-imbita na ito na pumunta sila sa kanila dahil kaarawan daw ng inaanak ni Michael. Tinanggihan ni Karen ang paanyaya at sinabing pagod na ang asawa niya pagka-uwi nito galing sa trabaho. Tumango na lang si Rene at saka nagpaalam. Katatapos lang ng hapunan nang umuwi si Sasha. Naupo siya sa bakanting upuan sa sala para makinood sa TV. Abala sila sa panonood nang magtanong si Michael tungkol sa paanyaya ni Rene. Oo nga palaga. Bigla akong naalala. Naku, nag-aaya pala si parang Rene sa kanila kasi birthday nung inaanak ko. Nag-text nga pala siya kanina. Oo. Pumunta nga rin dito kanina. Tinanggihan ko na dahil tiyak ko naman na pagod ka na at kailangan mo nang magpahinga.
Ano? Teka muna, nakakahiya naman dun sa tao. Sana kahit na magpakita man lang tayo saglit tapos mag-abot tayo ng regalo dun sa bata. Bakit kailangan pa ng regalo? Hindi ka na nga nagpunta, di ba? Mababawasan na naman ang budget natin eh. Binawasan na nga yun. Ay, oo nga kuya. Kaya pala gayak na gayak ang bahay nila kanina nang mapadaan ako. Nakita ko na parang may catering pa sa kanila eh. 7th birthday daw ng inaanak mo. Tinawag nga ako ron para makikain. Kaya hayun, doon ako naghapunan. Hindi ko na binanggit kasi akala ko sadya kayong hindi nagpunta. Alam mo naman ang asawa mo, di ba? Kulang na lang itago ka sa loob ng palda niya. Mas mahalaga pa ba yun kaysa sa pahinga, Sasha? Magpapakita lang naman siya, ate. Ang sabihin mo, hindi mo pinayagan kasi nasa isip mo, maglalasing na naman. Saka, ano naman kung maglasing sila? May okasyon naman, di ba? Ang OA mo lang kasi talaga lagi. Hindi mo yun masasabi, Sasha. Wala pa naman sa bokabularyo ng kuya mo ang tumanggi. Kaya nga nakapag-withdraw ng hindi mo na nagsasabi sa akin, di ba? Emergency yun, te. Bakit hindi mo maintindihan? Hindi ko talaga yun maiintindihan dahil ngayon lang yun nagawa ng kuya mo sa akin. Akin na nga yung cellphone mo, Michael. Ako na magre-reply sa text ni Rene. Ay nako, ate ano ba? Pati cellphone ni kuya chinecheck mo? Pribado na niya yan. Natural lang sa mag-asawa to, Sasha. Saka wala naman kaming tinatago sa isa't isa eh. Mag-asawa ka na kaya at nang maintindihan mo, para hindi na rin kami ang palagi mong nakikita. Asawa ako ng kuya mo. Kung wala siyang itinatago, bakit kailangan niya ipagdamot ang cellphone niya? Tahimik lang si Michael habang hinihintay na ibalik ng asawa niya ang kanyang cellphone. Napailing si Sasha at tiningnan ang kapatid niya. Kuya, wala ka man lang bang sasabihin? Ay, hayaan mo na mag-asawa kami, Sasha. Para wala na rin gulo at away. Kahit mag-asawa kayo, dapat alam nyo pa rin ang limitasyon nyo sa isa't isa. Gets mo ba, kuya? Hindi na tama yung ganyan. Iba-iba ang mag-asawa, Sasha. Kaya ka ginaganyan kasi hinahayaan mo, kuya. Pwede ka magsalita para sa sarili mo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan kontrolado ng asawa mo. Inis na pumasok sa kwarto si Sasha. Naiwan naman ang mag-asawa. Maya-maya ay napatanong si Karen sa asawa nang makitang may babaeng nagpadala ng mensahe kay Michael. Sino tong amin na to? Nag-message sa'yo oh. Gabing-gabi na nagme-message pa. Kababaeng tao. Oo. Katrabaho ko yan, ga. Naku, mataas ang posisyon sa akin yan. Siya ang nagpapadala sa amin ng update sa trabaho. Aba, gabing-gabi na napakasipag naman ito. Tagapagmana ba to ng kumpanya? Anong akala niya sa mga empleyado? Hindi nagpapahinga? Oh, tingnan mo oh. Tumatawag pa. Akin na, ga. Sasagutin ko lang at baka importante. Akin na. Hindi mo sasagutin ang tawag na to. Hayaan mo siya. Strategy lang niya yan para lumandi. Ga, boss ko yun. Hindi ko naman pwedeng hindi sagutin yung tawag niya. Hindi, Michael. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo sasagutin ang tawag na yan kung ayaw mo mag-away tayo. Kahit na gustong sagutin ni Michael ang tawag, hinayaan na lang niya itong matapos dahil alam niyang hindi magpapaawat ang asawa kapag nagalit ng husto. Palabas naman ng silid si Sasha para pumunta sa banyo nang makita ang sitwasyon ng mag-asawa, kaya hindi niya napigilan ang sumabat. Paano kung may mahalagang sasabihin yon, ate? Sana sinabi na niya kanina sa opisina, di ba? Kung totoong mahalaga yon, hindi niya pa aabuti ng ganitong oras. Tapos na ang trabaho niya ng ganitong oras, Sasha. Wala ba siyang relo para hindi makita kung anong oras na? Sana ate, naisip mo rin na baka nakalimutan ng tao at ngayon lang naalala. Kaya tumawag agad kay kuya. Kung importante yon, bakit kakalimutan? Ate, hindi mo ba naranasang makalimot ng mahahalagang gawain? Basta, Sasha. Manahimik ka na lang at wag nang sumabat ng sumabat. Ay nako, kapag natanggal sa trabaho ang asawa mo, wala ka ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Sasha, tama na. Matulog ka na nga. Matulog na rin tayo, ga. Sandali lang pala. Ipagtitimpla kita ng gatas para mahimbing ang tulog mo. Nagpunta sa kusina si Karen habang si Sasha naman ay pumunta sa banyo. Pagkalabas ni Sasha sa banyo, sinulyapan pa niya ang hipag habang nagtitimpla ng gatas para sa asawa nito. Napakunot ang noo niya nang may mahagip siyang kakaibang ginagawa ang hipag sa tinitimplang gatas.
Hindi niya ito matanong dahil hindi malinaw sa kanya ang nangyari, kaya hinayaan na lang niya. Mula noon, naging palaisipan kay Sasha ang pagiging sunod-sunuran ng kuya niya sa asawa nito. Kung dati ay nakikitaan niya ng kaunting pagtutol ang kanyang kapatid kapag nagdedesisyon ng hipag para sa kanila, pero sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang kuya niya. Daig pa nito ang isinuko na ang buhay sa asawa. Kahit na anong gawing pagpapasya ng hipag niya ay sinusunod kaagad ng kapatid niya nang walang isang salita. Kuya, nakauwi ka na pala? Oo. Ay, nasaan ang ate mo? Kakauwi mo lang tapos asawa mo na agad ang hinahanap mo? Hindi naman siya nawawala. Ay, natural lang yun kasi asawa ko siya, Sasha. Ewan ko sa'yo, kuya. Minsan naiisip ko na talaga na baka ginayuma ka ng asawa mo at masyado ka nagpapakatanga sa kanya. Masyado ko lang naman mahal ang ate mo. Wala namang masama doon. Hindi ba dapat maging masaya ka kasi mahal namin ang isa't isa? Mahal na palang tawag sa pagkontrol sa'yo. Ay naku, may dahilan ng ate mo kaya ganun siya. Pabayaan mo na. Saka, pabor naman sa akin na lahat ng ginagawa niya. Wala na nga ako pinoproblema, oh. Trabaho at bahay lang ang iniisip ko. Oh, saan ka pa? Yan nga ang nakapagtataka. Trabaho at bahay na lang ang inaatupag mo. Tapos kapag nandito ka sa bahay, dikit ka ng dikit sa kanya. Para kang aso na sunod-sunuran. May mali talaga sa'yo. Hindi ka naman ganyan eh. Ay naku, aalamin ko yan. Kung ano-ano lang ang iniisip mo, Sasha. Habang kumakain sila ng hapunan, may tumawag kay Karen mula sa labas ng bahay. Nagmamadaling lumabas si Karen at sinunda naman siya ni Sasha. Hindi na ho sana kayo nag-abala pa. Nakakahiya po. Ate, sino yan? At ano yung binigay sa'yo? Tatay Berto, si Sasha ho pala, kapatid ho ng asawa ko. Sasha, siya si Tatay Berto. Minsan ko siya natulungan sa palengke kasi bigla siyang nahilo. Ay, magandang gabi sa iyo, iha. Naku, pasensya ka na at gabi na akong nagawi rito, ha. Ano yung binigay niya, ate? Prutas at gulay lang, iha. Inaani ko sa maliit kong taniman. Naalala kong dalhan si Karen. Bakit ho? Sasha, ano ba? Pumasok ka na nga sa bahay at nakakahiya. Bakit? Nagtatanong lang naman ako kung bakit kanya dinadala ng prutas at gulay ng ganitong oras. Ay, pasensya ka na, iha. Kung nakaabala ko, ha. May lakad kasi ako bukas kaya ngayon ko na to dinala. Sige, aalis na ako. Muli silang bumalik sa hapag. Tahimik si Sasha habang nakikiramdam kay Karen. Malakas ang kutob niya na hindi lang prutas at gulay ang dinala ng matandang lalaki. Pero nanatili siyang tahimik dahil wala siyang makuhang ebidensya. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng kuya niya. Walang pakialam si Michael at tutok lang ang atensyon niya sa pagkain ng hapunan. Si Karen ang sumagot sa tawag at kaagad din niyang ibinaba matapos sabihin na hindi makakapasok ng maaga ang asawa niya kinabukasan. Di ba, boss ni kuya yon, ate? Bakit mo pinatayan ng tawag? Tapos na kami mag-usap kaya pinatay ko na. Saka, boss pa ba yun? Anong oras na ba? Di ba tapos na ang office hours? Bakit ba kahit sa trabaho ni kuya nakikialam ka? Sana pinakausap mo na lang kay kuya. Hindi mo ba nakitang abala ang kuya mo sa pagkain? Saka yung mga ganyang klaseng meeting na sinabi ng boss niya, ginagawa na lang yung excuse para lumandi. Ha? Anong lumandi? Sasha, huwag ka na makipagtalo pa sa akin. Alam ko ang mga bagay na ganyan. Sadyang hindi mo lang maintindihan dahil wala ka pang asawa. Basta ga, normal na oras ka papasok bukas. Oo naman, ga. Ba, ikaw pa rin ang susundin ko kasi ikaw ang asawa ko. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa trabaho. Ano raw? Ikaw ba kuya ang nagsasalita? Para kasing hindi na eh. Ano bang pinagsasasabi mo, Sasha? Kumain ka na nga lang. Kinabukasan, halos 2 oras pa lang na nakakaalis si Michael nang umuwi galing sa trabaho. Nagtataka si Sasha, kaya agad niyang siniyasat ng tingin ang kapatid. Oga, bakit ang aga mo yatang umuwi? Hindi ka ba tumuloy sa trabaho? May problema ba? Nasuspindi ako sa trabaho, ga. Tumawag pala kagabi para sabihin na maaga akong pumasok kasi maaga raw ang meeting eh. Hindi ako naka-attend kaya sinuspindi ako.
Mahalaga kasi yung meeting na yon. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Dahil kasi yan sa pakikialam mo, ate. Ano naman ngayon, Sasha? Suspendido lang naman eh. Hindi pa naman tinanggal. Ayos na yon para makapagpahinga rin si Michael. Puro na rin siya trabaho eh. Saka kung tinanggal man siya, ayos lang din. Madaling makakahanap ng trabaho ang kuya mo. Huwag mo nang isipin yon, Ga, ha? Halika na. Magpalit ka na ng damit pambahay at magpahinga ka na lang muna. Masyado ka kasing magkontrol. Daig mo pa yung mga batang may remote control na laro ang kotse. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong napansin ni Sasha ang pagbabago ng kanyang kuya. Minsan ay natutulala na lang ito o hindi kaya ay wala sa sarili. Pero ang mas ipinagtataka niya, hindi yun ikinababahala ng kanyang hipag. Isang araw, lumapit siya sa kapatid para sana makahingi ng pera dahil nagkakayayaan ang barkada. Tahimik lang na nakaupo ang kapatid niya sa isang monoblock chair sa labas ng bahay dahil nagpapahangin. Kuya! 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 Hoy! Oh, Sasha. Naku, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba riyan? Kanina pa ako tawag ng tawag, kuya. Hindi mo naman ako pinapansin. Bakit? May problema ka ba? Halos 1 oras mo nang tinitingnan ng mga tuyong damor yan ah. Ganun ba? Kanina ko pa yung ginagawa. Parang hindi naman teka muna, may kailangan ka ba sa akin? Hihingi sana ako ng pera. Nako, Sasha. Wala akong pera. Nasa ate Karen mo ang ATM ko. Naroon ang pera. At saka, sa tingin ko dapat lang talaga na hindi ka bigyan ng pera eh. Sa tigas pa naman ang ulo mong yan. At talagang maniniwala ka sa kanya kaysa sa sarili mong kapatid? Bakit? Sino ba dapat kong paniwalaan? Ako ang kapatid mo, kuya. Baka lang nakakalimutan mo. Kapatid na sakit sa ulo? Yun ba yun? Ewan ko sa'yo, kuya. Ako ang kapatid mo pero parang ako pa yung ibang tao para sa'yo. Unti-unti nang sumasama ang loob ni Sasha sa kapatid na si Michael. Pero wala namang pakialam si Michael sa nararamdaman niya. Mula pagkagising sa umaga ay ang asawa na ang madalas na hanap nito. Pag-uwi naman galing trabaho ay ganon din ang eksena. Naabutan niyang nakaupo sa sala at nanonood ng telebisyon ang kuya. Linggo noon kaya walang pasok sa trabaho. Dumaan siya sa harapan nito, ngunit hindi man lang siya napansin. Nang lumabas mula sa kwarto ang hipag ay nagulat siyang nang mabilis na tumayo ang kanyang kapatid at sinalubong ng yakap ang asawa nito. Oh, anong ginawa mo, Ga? Bakit natagal mo lumabas ng kwarto? Naglinis ako ng kwarto, di ba? Bakit? May kailangan ka ba? Alam mo namang ikaw lang ang kailangan ko, di ba? Ikaw talaga? Napakalambing naman talaga ng asawa kong yan. Ay, naku. Halika nga rito. Tama na ang paglilinis ng bahay, ha? Ayokong napapagod ka. Hayaan mo na si Sasha ang gumawa ng gawaing bahay. Wala naman siyang pakinabang dito eh. Bay dapat lang na tumulong siya, no? Halika nga rito. Maupo ka. Yan. Manood tayo. Magandang palabas ngayon. Talaga ba? Sige nga, makapanood muna. Ang aga-aga ang sakit sa mata ng paglalampungan ninyo. Doon kaya kayo sa kwarto nyo para wala kayong naaabalang tao. Pasensya na. Abay, teka muna. Bakit hihingi ka na pasensya sa kanya, Ga? Bahay naman natin to, ha? Hoy, kung ayaw mo sa nakikita mo, Sasha, ikaw ang magkulong sa kwarto mo. Parang sinaksak sa dibdib si Sasha sa narinig. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya yon mula sa kapatid niya. Lalo niyang napatunayang malaki na talaga ang ipinagbago nito. Pati sa pag-uugali ay iba na rin ang ipinapakita. Dumating ang kaarawan ng ina ng magkapatid. Ayaw sanang pumunta ng mag-asawa pero kinulit ni Sasha ang kanyang hipag para pumunta sila. Isa sa dahilan niya ay ipaalam sa kanilang magulang ang pagbabago ng kuya niya. Alam niyang malalaman yon ng kanilang ina dahil mas kilala nito ang kanyang anak. Kasalukuyan silang naggagayak at hindi pa rin maiwasan ni Sasha ang sumabat sa mag-asawa. Ano ba yung... Alin ba yung magandang isuot na t-shirt, Ga? Ha? Huwag yang pula ang isuot mo. Dadaigin mo pa si mama eh. Naku, pati damit kailangan pasado para sa'yo. Ibang klase naman ng checkpoint na meron ka, kuya. Ang pangit tingnan na magpupula siya, Sasha. Hindi naman siya ang may birthday. Huwag ka mag-alala. Hindi naman yan mapapansin ni mama pag nakita niya si kuya.
Kahit na, umiiwas lang ako sa panunukso na makukuha ng kapatid mo. Nang makarating sila sa bahay ng magulang ni Sasha at Michael, kaunting kwentuhan at kumustahan ang naganap. Pagkatapos ay inaya na si Michael ng kanyang mga pinsan. Kuya, tinatawag ka nila Kuya Ronnie ah. Puntahan mo ron at kanina kapag gustong makainuman. Magdadrive pa ang kuya mo, Sasha. Hindi ligtas kung makakainom siya. Oo nga, Sasha. Delikado magmaneho kapag nakainom. Ano bang pinoproblema nyo? May kwarto ka naman dito ah. Pwede tayong dito matulog. Hindi pwede, Sasha. Kailangan naming umuwi sa bahay. Ikaw, pwede ka magpaiwan. Ate, nandito kayo sa poder namin. Birthday ng nanay namin. Mga pinsa namin ang nagyayaya kay kuya. Huwag mo naman ipakitang masyado mo siyang ina-under. Hindi pwede ang gusto mo mangyari. At saka isa pa, hindi magandang uminom ng uminom. Masama yun sa kalusugan. Ay, naku, tama na, Sasha. Pakinggan mong ate mo. Tama siya. Tsaka hindi ako lalapit doon para makipag-inuman. Ay nako, dyan na nga kayo. Pinanood ng mag-asawa ang pagpunta ni Sasha sa umpukan ng mga pinsan nito. Hanggang sa bumalik si Sasha ay nakaupo lang ang mag-asawa sa balkonahe ng bahay. Sinabihan niya ulit ang kapatid na tinatawag ito ng kanilang mga pinsan, ngunit hindi siya pinansin ni Michael. Abala ito sa pagkakayakap sa asawa habang inaamoy pa ang buhok nito. Sinubukan ni Sasha na kausapin ang kanyang ina upang sabihin ang kakaibang nangyayari sa kanyang kapatid, ngunit natuwa pa ito. Sinabi ng kanyang ina na ganun daw talaga ang tao kapag totoong nagmamahal dahil naging ganun din sa kanya ang kanilang ama. Wala nang sinabi pa si Sasha dahil hindi niya maipakita sa ina kung ano ang kanyang napapansin. Subalit nagdesisyon siya na hindi iwan ang kapatid kahit asawa pa nito ang kasama, kaya sumama siya pabalik sa bahay ng mga ito. Isang umaga, nagising siya na abala sa kusina ang kanyang hipag. Ang aga mong gumising, te ah. Gising ka na pala. Kumain ka na dyan, may pagkain ang nakahanda sa mesa. Para kay kuya ba yung kape na tinitimpla mo? Oo. Parang kanina mo pa yan hinahalo ah. Lalamig na yan. Ano bang nilagay mo dyan? Gayuma ba? Ikaw talaga, masyado kang tamang hinala. Bakit ko naman gagayumahin ng kuya mo eh? Mahal na ako nun. Teka, sandali. Medyo nahihilo ako. Ayos ka lang? Dito, maupo ka muna sa bangko. Ako na magdadala ng kape dito sa mesa. Bakit kasi dyan mo pa tinimpla sa may lababo yan? Ingatan mo ang kape, baka matapon. Ha? Kung matapon man ito, edi magtimpla ulit. Bakit parang alalang-alala ka sa kape? Hindi yung kape ang inaalala ko, ano ka ba? Ikaw ang inaalala ko. Baka mapaso ka kapag natapon yan. Ah. Naging palaisipan kay Sasha ang sinabi ng hipag. Dahil doon, sinadya niyang matapos ang kape pero hindi niya ipinahalata. Naku po, sobrang init naman pala nito. Hindi ko nahawakan ng maayos. Ay, natapon tuloy. Sinabi ko na sa'yo huwag mong itatapon. Bakit kasi hindi mo hinawakan ng maayos? Ha? Napaso ako eh. Magtitimpla na lang ako ng bago. Hindi, wag na. Ako na magtitimpla. Hindi rin naman iinumin ng kuya mo ang titimplahin mo. Bakit naman hindi? Pareho lang namang kape yun. Ako na ang gagawa. Pero nahihilo ka, di ba? Ayos lang. Hindi na nakialam pa si Sasha. Malakas ang kutob niya na may kung anong inihahalo ang kanyang hipag sa mga iniinom ng kanyang kapatid. Habang nagtitimpla ito ng kape, hindi niya yun nilubayan ng tingin. Normal na kape lang ang tinimpla ng hipag niya. Naisip niya, baka sinadya yun ni Karen dahil alam nitong nakatingin siya. Habang kumakain sila ng agahan, tumunog ang cellphone ng kuya niya at si Karen ang sumagot. Wala namang pakialam si Michael sa ginagawa ng kanyang asawa. Hindi nga ho kami makakapunta. Pasensya na ho. Pagod ho si Michael sa trabaho at ipapahinga na lang ho sana ang araw ng linggo. Pasensya na ho talaga ha. Sige ho. Sa susunod na lang ho. Sinong tumawag? Bakit ganun ang sagot mo? Hay nako, yung nanay nyo ang tumawag. Paano ba naman? Gusto na namang dumalaw kami sa bahay nyo. Kadadalaw lang natin ng birthday niya, di ba? Ay bakit mo naman sinagot ng ganun si mama? Ano naman kung bibisita ulit? Hindi ka ba naaawa sa kuya mo?
May trabaho siya, tapos gusto mo pang bumisita doon sa araw ng pahinga niya? Aba, hindi yan robot para hindi mapagod. Ano bang nakakapagod sa pag-uwi sa bahay? Wala naman, di ba? Kung pagod siya, di doon siya magpahinga. Pwede ba? Huwag mo na ako simulan sa ganyang mga banat mo, Sasha. Kung gusto mong umuwi sa inyo, di umuwi ka at bumisita ron. Huwag mo nang idamay ang kapatid mo dahil araw na nga lang ng linggo siya nakakapagpahinga. Gusto pa talaga ni Mama na mapagod sa biyahe ang anak niya? Ibang klase naman talaga. Minsan lang naman maglambing si Mama. Bakit hindi mapagbigyan? Sasha, ano ba? Tama naman ang ate mo. Pagod ako kaya hindi na rin siguro ko makakapunta. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Sige na. Sige, wala nang pupunta ron. Pero hindi tama ang ginawang pagsagot ni ate kay Mama ng ganon. Pinagtaasan niya ng boses. Masama ang pakiramdam ko, Sasha. Nahilo nga ako kanina, di ba? Nahilo ka, Ga? Abe, bakit? Hayaan mo na, Ga. Ayos na rin naman ako. Sasha, mula ngayon tumulong ka sa gawaing bahay, ha? Hindi ka ba naaawa sa ate mo? Siya lahat ang gumagawa dito. Bay, mahiya ka naman. Kuya, ano ba? Gusto niya lahat ng yon. Bay, teka muna, wag mo ko sinisigawan. Ha? Hindi ko nagugustuhan ang pagiging bastos mo, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi ko rin naman gusto yung pagiging sunod-sunuran mo. Habang tumatagal ay mas lalong hindi na maintindihan ni Sasha ang nangyayari sa kapatid. Dahil halos nawala na rin ito ng sariling desisyon sa buhay. Kung dati ay nakakapagbigay pa ito ng sarili niyang opinyon, ngayon ay halos ang asawa na nito ang nagdedesisyon pati kakainin nito o kahit ang oras ng pagtulog. Isang araw, namalengke si Karen kaya naisipan ni Sasha na maglinis ng bahay. Habang naglilinis sa kwarto ng mag-asawa, may nakita siyang isang pulang supot na nasa ilalim ng unan. Naabutan siya ni Karen na hawak ang supot na yon. Nagulat siya nang maging marahas ang paghablot nito mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ka dapat pumapasok sa kwarto namin, Sasha. Magpapalit lang sana ako ng mga punda. Teka, bakit parang takot na takot ka? Ano bang meron sa supot na yan? Ang OA ng reaksyon mo, ah. Nakakaloka ka. Sana tinawag mo na lang ako para ako magpalit ng mga punda. Kwarto namin to ng kuya mo. Pribado naming lugar to. Grabe ah. Privacy pala. Hindi halata na alam mo ang salitang yan, ate. Grabe ka rin kasing makialam sa buhay ng kuya ko eh. Mag-asawa na kami ng kuya mo, Sasha. Bahala ka nga riyan. Ikaw na nga ang tinutulungan na magpalit ng punda. Ikaw pa tong kung ano-anong sinasabi. Para tuloy may tinatago ka na hindi ko maintindihan eh. Alam mo, wala namang problema sa akin na dito ka tumira sa bahay namin. Pero masyado ka na rin kasing nakikialam eh. Minsan, lumalagpas ka na sa linya. Anong sabi mo? Ibang klase ka rin, no? Lahat ng nasa bahay na to, napundar ng kuya ko dahil sa trabaho niya. Kaya may karapatan din ako rito dahil pamilya niya pa rin ako. Ang akin lang naman, bahay pa rin namin to ng kuya mo. Nakikitira ka lang dito. Di lumabas din yung ugali mong yan, ate. Nagsasabi lang naman kasi ako ng totoo. Sana wag nang maulit tong pakikialam mo. Alam mo ate, hindi talaga ako nagkamali. Mas tama na gustuhin ko si Rian kesa sayo. Hindi hamak na mas tao yun at di bait-baita na katulad mo. Mas gusto mo palang magpalaki ang kapatid mo nang hindi nyo kaano-ano? Kesa naman sayo, di ba? Ilang taon na kayo magkasama ni kuya pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo magkaanak. Sumusobra ka na! Bakit affected ka ngayon? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi mo pa rin mabigyan ng anak si kuya. Palibasa kasi, ilang lalaki na rin ang dumaan sa'yo bago ka napunta sa kuya ko. Kaya huwag ka magbalinis. Kaya siguro kinakarma ka eh. Natigilan si Karen. Saktong pumasok si Michael sa silid at mabilis na lumapit sa asawang nagpipigil ng iyak. Oh, anong nangyayari dito? Bakit umiyak ang ate mo? Ha, Sasha? Alam mo namang ayaw kong sumasama ang loob niya. Inaway mo ba? Kuya, nagtatanong lang naman ako ng maayos. Nalimutan kong may lahing OA yung asawa mo. Ako na nga to naglinis eh. Ako pa tong napasama. Ay naku, huwag na tayo maglukuhan pa rito, Sasha. Kilala ko naman ang ugali mo. Ha? Palagi mong sinasagot ang asawa ko. Palagi mo siyang binabastos. Wala naman akong ginagawa ah. Kasalanan ko ba kung magaling umarte at magpaawa yung asawa mo? Asawa ko ang pinag-uusapan dito. Asawa mo na walang silbi, kuya. Asawa mong hanggang ngayon, hindi ka mabigyan ng anak. Anong sinabi mo, ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Daig mo pa yung nagalaga ka ng inahing manok pero wala namang kakayahang mangitlog.
Sumusobra ka na, Sasha, ha? Ang mabuti pa, kung hindi mo kayang respetuhin ang asawa ko, umalis ka na rito. Umuwi ka na kay mama. Ngayon, paaalisin mo ko? Ha? Para saan? Para dyan sa asawa mong ginagayuma ka? Ano bang sinasabi mo, Sasha? Hindi ako ginagayuma. Mahal ko ang asawa ko. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na para manahimik na ang buhay natin pare-pareho. Total, wala namang kasama si mama sa bahay. Umuwi ka na lang doon. Sige na! Masyado ka na nagpapakatanga sa asawa mo. Kuya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ni wala kang sariling desisyon. Parang hindi ka nga lalaki eh. Kung ganyan ka ng ganyan at hindi ka marunong tumingin sa mali ng asawa mo, mas mabuti pang umalis na nga ako. Dahil sa sama ng loob, bumalik si Sasha ng bahay nila. Iniwan niya ang kapatid na masyado nang nabubulagan sa asawa nito. Pagka-uwi ng bahay ay agad niyang ikinuwento sa ina ang hinala niyang ginagayuman ng hipag ang kanyang kuya. Pero tinawanan lang siya ng ina at nagbirong masyadong malakas ang klase ng gayuma na ginagamit ni Karen, kaya gano'n na lang kadaling sumunod ang kuya niya. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Karen sa bahay ng biyenan para sunduin si Sasha. Bakit nandito ka? Hindi pa ba sapat na napaalis ako ng sarili kong kapatid sa bahay nyo? Pasensya ka na, Sasha. Huwag ka na magtampo. Pwede ba ate? Wala ka nang maluloko rito. Si kuya lang ang bukod tanging maniniwala sa pagmamanipula mo. Ano bang ginagawa mo rito? Kinausap ko ang kuya mo para mapabalik ka na sa bahay. Pumayag naman siya. Hinahanap ka niya, Sasha. Bumalik ka na sa bahay. Wow! Ibang klase naman pala. Dapat ba magpasalamat ako sa'yo? Kahit naman anong sabihin mo kay kuya, papayag yun. Ikaw ang bata sa bahay niyo eh. Kahit hindi mo ako pabalikin doon, wala namang pakialam si kuya. Kaya bakit mo pa ako pababalikin? Di ba, abala na lang ako sa inyong dalawa? Wala akong ibang intensyon. Ang gusto ko lang sana, magkasundo na tayo para hindi na rin mamroblema pa ang kuya mo. Totoo, hinahanap ka niya. Pag-iisipan ko ate. Hayaan mo, kapag nakapagdesisyon na ako, susulpot na lang ako ron. Sige, aasahan ko yan ha. Bago bumalik si Sasha sa bahay ng mag-asawa, nag-imbestiga muna siya. Pinakinggan niya ang kanyang kutob na may mali sa kanyang kapatid. Hinanap niya at pinagtanong-tanong kung saan nakatira si Mang Berto, ang matandang minsang kinakausap ng hipag niya. Napag-alaman niyang isa itong manggagamot, pero gumagawa rin ng mga kakaibang gamot at gayuma. Dahil doon, lalo siyang nag-alala sa kapatid. Dali-dali siyang bumalik sa bahay ng mag-asawa. Naabutan niya ron si Michael na nakaupo lang sa sala. Tulala habang nakatingin sa nakabukas na TV. Kuya? Sasha, nagbalik ka. Mabuti naman bumalik ka. Nasaan si ate? Namalengke. Ganun ba? Teka, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Ay, ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Ay, nag-leave nga ako sa trabaho. Oo nga, namumutla ka na. Saka, medyo pumayat ka. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Kumakain naman ako, kaya lang minsan para bang wala akong gana kapag hindi ako napapagtimpla ng ate mo ng kape o kaya ng juice. Ibig sabihin, tama nga ang hinala ko. Ano bang hinala? May ginagawa nga si ate sa'yo. Baka pinapainom ka niya ng gayuma para mapasunod ka sa mga gusto niya. Ay naku, ano ba naman yan, Sasha? Hanggang ngayon ba naman ganyan pa rin ang iniisip mo sa ate mo? Kuya, seryoso ako sa mga sinasabi ko. Yung matandang lalaking nagdadala ng prutas at gulay dito, inalam ko kung saan siya nakatira. Natuntun ko ang bahay niya, kuya. Pero wala siya ron nang pumunta ko. Ang sabi ng mga kapitbahay, marunong daw manggamot ang lalaking yun. Marunong din daw gumawa ng gayuma. Kaya kayo nag-aaway ng ate mo dahil dyan eh. Mas pinapaniwalaan mo pa yung mga kapitbahay kaysa sa kanya na nakakasama mo naman sa bahay. Wala ron ang pinag-uusapan natin, kuya. Hindi ito tungkol sa away namin ni Ate Karen. Doon to nagsimula, Sasha. Alam mo yan. Kung hindi ka bad trip sa ate mo, hindi ka naman makikinig sa mga chismis. Hindi ko pinapakinggan ng chismis, kuya. Nakikita ko kasi ang mga pagbabago sa'yo. Para maniwala ka sa akin, tingnan mo ang ilalim ng unan mo at nang makita mo ang tinutukoy ko. Palagay ko, may kinalaman yun sa pagbabago mo. Ay naku, kung ano-ano na lang yung iniimbento mo, Sasha. Ano ka ba naman?
Pinilit ni Sasha na dalahin ang kapatid sa kwarto nilang mag-asawa. Kinalkal niya ang mga unan hanggang sa makita niya ang pulang supot na nakita niya noon. Takang-takang kinuha yon ni Michael. Nang bumalik na si Karen mula sa palengke, nagulat siya nang makitang nakaupo ng tahimik ang magkapatid sa sala na para bang hinihintay talaga siya. Oh, Sasha, buti bumalik ka na. Teka, bakit ganyan ang itsura niyong magkapatid? Ang seryoso niyo naman. Hayan! Ipaliwanag mo ngayon sa asawa mo kung para saan ang pulang supot na yan na nakatago sa loob ng punda ng unan niya. Nakialam ka na naman sa kwarto namin ng kuya mo? Di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok doon? Ako ang nakakita niyan at ako rin ang kumuha. Ano ba kasi yung supot na yan at bakit nasa ilalim ng unan ko? Ga, bakit mo naman tinanggal yan doon? Bakit parang takot na takot ka, ate? Ano bang meron sa pulang supot na yan? Ha? Anong takot? Alam mo, Sasha, kung ano-ano na lang talaga yung iniisip mo. Aminin mo na, ate. Ano ba yung supot na yan? Bakit kailangan ilagay sa ilalim ng unan ni kuya? Pangpaginhawa lang yan sa pagtulog niya. Palagi siyang pagod sa trabaho kailangan niya yan. Ha? Talaga ba? Kung ganun pwede bang bigyan mo rin ako? Tama nang ang kuya mo na lang ang may ganyan. Total siya lang din naman ang nagtatrabaho para sa atin, di ba? Hindi mo naman yan kailangan. Ay, bakit? Si kuya lang ang may karapatang sumarapan tulog dahil siya lang ang may trabaho? Ang bongga mo pala, kuya. Ikaw lang ang anak ni Lord. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Sasha. Kaya lang kasi, iisa lang yan. Di, kumuha ka sa binibilhan mo niyan, ate. Tiyak naman akong marami siyang ganyan doon sa kanila. Alam mo, may nalalaman na ako. Magaling palang gumawa ng gayuma ang matandang lalaking supplier mo ng gulay at prutas, ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga ba? Tinulungan ko lang talaga ang matanda sa palengke kasi nahilo siya. Tinulungan tapos ilang beses ko nang nakita nakausap mo siya. Anong sadya niya sa'yo? Aminin mo na! Ano ba talagang meron sa matandang yun at sa supot na yan? Ginagayuma mo ba ang kuya ko? Bakit ba ang kulit mo, ha? Sinabi ko na, di ba? Hindi ko nga alam. Ga, hindi ko alam. Maniwala ka, wala akong alam sa matandang yun. Okay lang yan, okay lang yan. Naniniwala ko sa'yo, Ga. Tama na yan. Sasha, tama na. Pasarap lang naman pala ng tulog yan Hindi naman pala nakakasama sa kalusugan. Kaya, saka hindi naman pala yung gayuma. Kuya, ano ba? Gumising ka na nga sa katotohanan. Nandyan na ang ebidensya sa harapan mo. Bakit ayaw mo pa ring maniwala? Tingnan mo ang sarili mo, Nung una, ang nagbago lang sa'yo ay ang mga desisyon mo sa buhay. Pangalawa, yung ugali mo. Ngayon naman, yung pangangatawan mo. Nagkakasakit ka na, kuya. Ano, ate? Ito ba? Ito ba ang gusto mong kahinatnan ng asawa mo? Tingnan mo nga siya, Bakit mo ba siya ginaganito? Mahal mo ba talaga siya? Oo na! Oo na! Aamin na ako! Patawarin mo ako, Ga. Patawarin? Bakit? May ginawa ka bang mali? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Ha? Teka, hindi ko maintindihan. Bakit ka naman matatakot? Saan? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ha? Humingi ako ng tulong para makontrol kita. Kasi natatakot akong baka magloko ka at saktan mo ako ng pisikal. Kagaya ng mga lalaking niloko at sinaktan lang ako pagkatapos ay iniwan. Mahal kita, Ga. At sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, natakot ako mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin yun. Ginayuma mo nga ako? Oo, inalok ako ni Tatay Berto ng gayuma. Putang ina naman, Karen. Ha? Ginawa ko naman na lahat para sa'yo. Naging mabuting asawa ko para sa'yo. Sinunod ko lahat ng gusto mo kasi nga ganun ko nakita ang mama at papa namin. Ha, Karen? Anong ginawa ko masama sa'yo, ha? Mahal naman kita. Pero bakit umabot pa sa panggagayuma mo sa akin, ha? Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa'yo? Huwag ka nang magpaawa dyan. Ang lakas ng loob mong gayumahin ng kuya ko. Hindi naman daw kasi masama ang gayuma na yun Ang sabi niya kasi, kung gagayumahin daw kita ay magiging mas maayos ang pagsasama natin. Hindi ka raw makakaisip na mambabae dahil mas mamahalin mo pa raw ako at hindi ka na raw lalayo sa akin. Mapapasunod daw kita sa mga gusto kong mangyari.
Kaya naman pala wala ka ng sariling desisyon, kuya. Pinaglaruan mo lang ako. Ha? Ginawa mo akong katawa-tawa. Sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Noong una kasi okay naman tayo eh. Pero nagsimula na akong kabahan nang hindi mo na hinihingi ang opinyon ko. Nakikipagtalo ka na sa akin. Mas nakikinig ka na sa iba, lalo na sa mga kaibigan at katrabaho mo. Kaya natakot ako, Ga, na baka isang araw bigla na lang ako mawala ng halaga sa'yo. Inisip ko na baka biglang ayawan mo na ako at pagkatapos ay iwan. Hindi ko nakakayanin. Huwag mo nga ibaling ang problema kay kuya. Ang sabihin mo, gusto mo lang na palagi siyang sunod-sunuran sa'yo, kaya ginayuma mo siya. Ngayon, masaya ka na ba? Hindi ka ba natatakot sa epekto ng gayuma para sa kanya? Wala naman yung epektong masama eh. Anong wala? Tingnan mo nga siya, ate. Dati balisa lang siya kapag di ka nakikita. Tapos nawawalan daw siya ng ganang kumain pag hindi nakakainom ng walang halong gayuma. Hindi rin daw siya makatulog ng wala ang una na may gayuma. Ngayon, tingnan mo siya. Namumutla na. Nangangayayat na. Ano bang mangyayari sa susunod, ha? Hindi ko naman napapansin yan eh. Eh kasi nga, bulag ka sa ginagawa mo sa kanya. Akala mo normal pa rin ang lahat. Patawarin mo ko, Michael. Iiwan mo na ba ako? Ha? Dahil sa ginawa ko sa'yo? Ate, walang ganyang sinasabi si kuya. Kahit kailan talaga advance masyado ang utak mo. Napaka-OA. Ang kuya mo ang tinatanong ko, hindi ikaw. Bakit ba palagi ka nalang sabat na sabat? Alam mo, ikaw ang may kasalanan nito dahil palagi kang nakikialam. Oh, bakit napunta sa akin ang sisi? Nabuko ka lang, nanisi ka na? Wala akong sinasabing ganyan, Ga. Ano ka ba? Bakit yan ang tumatakbo sa isip mo? Bakit naman kita iiwan? Mahal kita. Alam mo yan, di ba? Kahit hindi mo ko gayumahin, mahal pa rin kita. Pero hindi kailangang umabot doon. Mahal mo ko? Totoo? Hindi mo ko iiwan talaga? Pangako yan? May gayuma man o wala, mahal kita. Alam kong umpisa pa lang, mahal na kita. O pwedeng napalakas ang gayumang nararamdaman ko sa'yo, pero alam ko kung kailan kita nagsimulang mahalin. Hindi mo ko kailangan gayumahin. Okay? I'm sorry. Patawarin mo ko, Ga. Shh. Tama na, tama na. Huwag mo nang isipin yun. Ang kailangan nating isipin ay kung paano maaalis ang itong ginawa mo sa akin. Baka dahil sa gayuma kaya sumasama itong pakiramdam ko eh. Sasha, patawarin mo rin sana ako, ha? Sa lahat ng mga gulong na gawa ko sa inyong magkapatid. Mahal ka ng kuya mo. Hindi niya lang masabi kasi nga palaging ako ang pinapaboran niya. Alam kong mahal ako ng kuya ko dati pa. Atribida ka lang kasi. Akala mo inaapit binabaliwala ka eh. Sasha. Saka na natin pag-usapan yan, ha? Ang kailangan natin ngayon, maalis ang lintik na gayuma na yan kay kuya. Napabadrip ako eh. So, paano na? May ideya ka ba paano alisin, Ate Karen? Hindi ko na talaga kayang makitang parang nababaliw si kuya pag nawawala ka sa paningin niya. Daig pa ang asong ulol eh. Ay nako. Wala eh. Hindi ko rin alam kung paano. Nakalimutan kong itanong kay Tatay Berto. Magpatulong tayo sa kanya. Tutal eh, siya naman ang nagbigay sa akin ng gayumang ginamit ko. Pero alam mo ba ang bahay niya, Haga? Oo naman. Di ba nga, sabi ko, iniligtas ko siya nung muntik na siyang mahimatay sa init nung namalengke ako. Inihatid ko siya sa kanila. Alam ko rin naman kung saan nakatira yung matandang yon. Pinuntahan ko ang bahay nila. Wala nga lang siya ron. Puntahan na natin ngayon. Baka naroon na siya. Hindi na sila nag-aksaya ng sandali. Kaagad nilang pinuntahan ang bahay ng matandang manggagamot. Dahil nasa kabilang barangay lang ito nakatira, kaya madali nilang napuntahan. Tatay Berto? Aba, napadalaw ka. At kasama mo pa talaga sila. Mukhang importante ang inyong sadya. Ay, halina kayo. Pumasok kayo sa loob. Ano bang atin? Meron po sana akong gustong hilingin eh. Ano ba yon? Matagal na ho kayong mandaraya, manggagamot. Ilan na ho yung nagayuman nyo? Gayuma lang ho ba ang ginagawa nyo? Sasha. Nagtatanong lang naman ako, kuya. Gusto ko lang namang malaman. Ah, Alam na ho nila, tay. Hindi na ho natin kailangang itago.
Sa katunayan ho, kaya sila sumama sa akin sa pagparito dahil gusto nilang makatiyak na Marami ng sawi sa pag-ibig ang nagpatulong para mahalin sila pabalik ng mga mahal nila. Hindi ko na mabilang kung ilan ang mga lumapit sa akin, iha. Basta napakarami na nila. At kung ang tanong mo ay kung gayuma lang ba ang ginagawa ko, oo, iha. Gayuma lang. Tumigil na kasi ako sa ibang gamot na nakapagpapagaling ng mga sakit. Hindi na yun ang kailangan ng mga tao kasi meron ng butika kung saan makakabili ka ng gamot na kailangan nila. Pero ang gayuma, sa mga kagaya ko lang makikita. dati ho kayong mangkukulam. Oo, yun din ang pinagkakakitaan ko dati pa. Pero huminto na ako. Tay, gusto ko na ho sanang ihinto ang gayuma sa asawa ko. May paraan ho ba para matigil yun? Yan lang bang ipinunta nyo rito? Kayang-kaya nyong solusyonan sa bahay yan. Ho? Paano po? Sasabuyan mo lang ng asin ang asawa mo, iya. Pagkatapos, tapos na ang problema nyo. Ha? Seryoso po? Ganun lang kadali? Kaya nga may mga kasabihan o biruan na huwag magdadala ng asin kapag may kakasal. Diba? Dahil ginagawang biro na baka raw nagayuma ang isa. Pero may mga tamang paraan yon, iha. Hindi lang basta-basta na isasaboy mo ang asin. Paano ho ang tamang paraan? Kung magsasaboy ka ng asin sa taong tingin mo ay nakulam, sa kanang balikat mo siya sasabuyan. Kung ginayuma naman, sa kaliwang bahagi naman. Hali kayo sa kusina. Sabuyan natin ng asin ang asawa mo. Sabay-sabay silang tumayo at nagtungo sa maliit na kusina ng bahay kubo. Kinuha ng matanda ang garapon ng asin pagkatapos ay humarap sa kanila. Ito ang asin, Karen. Sabuyan mo ang asawa mo para mawala na ang gayuma sa kanya. Opo, salamat ho, Tay. Mukha naman ho kayong matinong tao, Manong. Maayos naman ho kayong mag-isip eh. Bakit ho naisip ninyong sumunod sa kagustuhan ni Ate Karen na gayumahin si Kuya? Bakit hindi na lang ho ninyo pinayuhan ng tama? Paano ho kung magtuloy-tuloy at may mangyaring masama sa kuya ko? Mabuti na lang ho talaga at malakas ang kutob ko. Kaya nabuko ko ho si ate sa kalokohan niya. Minsan, ang mga taong sarado ang puso at isip, hindi sila tumatanggap ng basta payo lang. Hindi sila basta makikinig kasi kung ano ang gusto nila, yun ang gusto nilang mangyari. At para malinawan ng kanilang isip, kailangan nilang turuan ng leksyon. Sa kalagayan ng mag-asawang ito, hindi ang kuya mo ang punteriya ko, kundi ang hipag mo. Kailangan niyang magising sa katotohanan hindi niya pwedeng kontrolin ng isang tao. Hindi makakatulong ang gayuma para makuha niya ang kanyang gusto, kundi mas mahihirapan siyang kunin ito. Hindi ba, Karen? Yan ang natutunan mo. Opo. Pasensya na ho sa pagsingit, pero di ho ba ang gayuma ay ginagamit lang para magustuhan ka ng taong wala namang interes sa isang tao? Mahal ko naman ho ang asawa ko. Bakit tumalab pa ho sa akin ang gayuma? Ganon nga kadalasan ang gayuma, iyo. Pero gaya ng sinabi ko kay Karen dati, maraming uri ng gayuma. Kung ano ang kailangan, syempre, yun ang ibibigay. Kaya pala nitong mga nakaraan, daig pa ni Kuya ang asong ulol na sunod-sunuran kay ate. Kasi yun ang gusto ni ate na mangyari talaga. May kinalaman ho ba sa gayuma ang pagkakasakit ng kuya ko? Oo. Pero kadalasan kasi wala namang masamang epekto ang gayuma sa tao. Ang nangyari lang kasi sa kuya mo ay sinadya kong lagyan ng masamang epekto. Ho? Bakit naman ho? Abay, di ba nga? Mangkukulam ako. Lo, nakakatawa ho yun? Kinulam niyo ho ang kuya ko. Bakit? Para makita niyo ang pagbabagong nangyayari sa kanya. Para kayo mismo ang makakita sa inyong pagkakamali.
para mabago nyo ang inyong sarili. Kasi kung hindi, kayo mismo ang papatay sa kanya. Dahil habang tumatagal ang gayuma, lalong kakapit ang kulam sa kanya. Maaari niya itong ikamatay nang hindi ninyo naaagapan. Ho? Bakit naman ho ganun? Wala naman ho akong sinabi na kulamin niyo ang asawa ko ah. Paano ho yun maaalis? Huwag ka mag-alala, Ian. Alam kong darating kayo rito kaya bago pa kayo pumunta, binawi ko na ang kulam sa kanya. Naku, ay siguraduhin niyo lang ho Manong ha. Kung hindi, babalikan ko ho talaga kayo. Pagkatapos makipagkwentuhan sa matanda ay umuwi na rin sila. Hindi mapakali si Karen dahil nag-aalala pa rin siya sa asawa. Kahit sinabi ni Mang Berto na tuluyan ng magaling si Michael, nag-aalala pa rin si Karen at labis na nagsisisi sa kanyang ginawa. Patawarin niyo ko, Michael. Sasha, hindi na talaga ito mauulit. Ga, halika nga rito. Halika, umupo ka rito sa tabi ko. Ayos na ang lahat, ha? Di ba nga, sabi nung ni Manong, magaling na ako. Tama na, wag mo nang sisihin ang sarili mo, ha? Hindi ako nagagalit. Napatawad na kita. Kasalanan ko lahat, Michael. Kung hindi naman ako mahigpit at nag-iisip ng kung ano-ano, hindi mangyayari to. Kung hindi ako nag-overthink at nagtiwala na lang sa pagmamahal mo, hindi mo mararanasan yun. Hindi na sana mangyayari to. Alam mo, te, bumalik ka na lang sa pagiging mahigpit mo. Nababanas ako sa pagiging iyakin mo ngayon eh. Sasha, sorry rin. Oy, hindi ako yung pinaghihigpitan mo ah. Huwag ka ng sorry dyan. Mas lalo ako naiirita. Para kasi hindi bagay sa'yo ang magpaawa at maging iyakin. Alam ko na may kasalanan din ako sa'yo. Hindi ko pinakinggan ang mga sinasabi mo kahit ang intensyon mo lang naman ay bigyan ng kalayaan ang kapatid mo. Nasasagot din naman kita kaya quits na tayo. Huwag mo nang isipin pa yon. Ang mahalaga, wala nang kulam o gayuma na papasok sa bahay na to. Saka, natuto ka na ng leksyon mo. Ate, mahal na mahal ka ng kuya ko, kaya sana, huli na to ha. Kahit naman hindi mo gayumahin yan, takot yan sa'yo. Ganyan-kanyan ka mahal. Natawa ang mag-asawa sa sinabing yon ni Sasha. Hinila naman ni Michael ang asawa, saka ikinulong sa kanyang mga bisig. Mahal kita, Ga. Kaya maging kampante kang hindi ka masasaktan at hindi kita iiwan, ha? Tatandaan mo yan, palagi. Salamat. Salamat. Nasaan ang I love you too? Bakit hindi mo na ako mahal? Ay, alis na ako. Sa tingin mo aabot ako sa sitwasyon na to kung hindi kita mahal? Siyempre, mahal din kita. Ay nako, makaalis na nga dito. Ang OOA. Sa harapan ko pa talaga naglalandian. Hindi na mga nahiya. Ikaw maghanap ka na kasi ng nobby mo, ha, para hindi ka bitter. Che! Lumipas ang mga araw at tuluyan ng bumalik sa normal ang buhay nila. Minsan naman ay dumadalaw sila kay Mang Berto dahil naaawa sila rito dahil nag-iisa na nga lang ito sa buhay. Abala si Karen na maghanda ng almusal habang nakasalang ang ulam ni Michael para sa babaunin niyang pananghalian. Oh, Sasha, hintayin na lang natin ang kuya mo para sabay-sabay na tayong kumain. Aba, nagluto ka na naman ng ulam na pambaon ni kuya? Mas gusto ko pa rin ang lutong bahay ang ipabaon sa kuya mo, Sasha. Para kahit paano ay makatipid din. Ang mahal din kasi ng mga pagkain sa kantin nila eh. Nakita ko yon nung dumalaw ako sa trabaho niya minsan. Ayun. Lumabas din ang tunay. Nagtitipid ka lang pala eh. Ganun talaga. Kasi may kailangan na kaming pag-ipunan ng kuya mo. Ay, talaga? Ano naman yun? Natatandaan mo ba nung nahilo ako? Oh, nagpa-check up ka? May sakit ka ba? Hindi, Sasha. Magkakaroon ka na ng pamangkin. Talaga? Oo. Oh, edi mabuti. Para hindi na palaging kay kuya nakatuon ang atensyon mo. Ayos yan. Nga pala ate,
Pwede bang makahingi ng pera? Pera? Saan mo naman gagamitin? Pupuntahan ko yung job interview ko ngayon. May nag-message na kasi sa akin eh. Inischedule ako for interview. Mabuti yan. Sige, bibigyan kita ng panggastos mo. Ba ang aga-aga. Ang saya-saya yung dalawa. Ang kapatid mo kasi, magkakatrabaho na. Oh, talaga? Ba ayos? Ay, pagbutihan mo yan. Dapat tumagal ka sa trabaho mo, ha? Ay naku, hindi pa nga nagsisimula, may sermon na agad. Kuya, alam mo, hindi ka mahal ni ate. Bay, bakit mo naman nasabi? Ganun talaga kapag naging ina na. Mas mahal na ang anak. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Mae-etsipwera ka na sa bahay na to. Sasha! Nakaw, hindi mangyayari yon. Hindi ako papayag, no? Kahit pagka-baby pa kami, magiging pantay pa rin ang atensyon ng ate mo sa aming dalawa ng anak niya. Di ba? Diba? Tingnan natin. Hindi katulad ng dati na puro sigawan ang maririnig sa hapag at tuwing magsasama-sama silang tatlo. Ngayon ay nabuhay ang bahay dahil sa tawanan at pagkakasundo. Natigil lang ang kulitan nang tumunog ang cellphone ni Michael. Dinukot niya yon sa bulsa at agad na ibinigay sa asawa. Ga, may tumatawag, oh. Boss mong tumatawag. Sagutin mo na at baka importante. Wow, nagbago na talaga siya. Hindi mo pa kikialaman ng cellphone ni kuya? Talaga? Oo, Sasha. May tiwala ako sa kuya mo at may tiwala rin ako sa pagmamahal na meron kami para sa isa't isa. Simula ng araw na yon ay tuluyan ang nagbago si Karen. Hindi na niya pinapakialaman pa ang cellphone ng asawa. Maging ang mga imbita ng barkada nito sa asawa ay hindi na niya pinipigilan. Hinahayaan na niya ang asawa ang magdesisyon para sa sarili. Pero dahil mabuting asawa si Michael, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya. Natuwa na rin si Sasha sa nakikitang pagbabago sa pamilya ng kanyang kapatid. Naging malapit na rin silang maghipag na para bang sila pa ang magkapatid kung magturingan kahit na minsan ay nagkakapikunan. Nabiyayaan na ng anak ang mag-asawa. Si Sasha ang tuwang-tuwa sa pamangkin niya. Dahil nagkaroon na ng trabaho ang dalaga ay naging spoiled sa kanya ang pamangkin habang lumalaki ito. Bagay na palaging ipinapaalala ng kapatid niyang huwag sanayin sa ganon ang bata. Nagsimula man ang buhay ng mag-asawa sa pagmamahala na hindi lubos ang tiwala. Nauwi sa panggagayuma para maikadena ang taong minamahal. Ngunit sa huli, naging matagumpay naman ang mabuti nilang puso upang itama ang lahat ng pagkakamali at mamuhay ng buo ang tiwala at pagmamahalan. Hindi maiiwasang makialam ng isang tao, lalo na kung nakikita mong naaagrabyado ang pamilya mo. Pero minsan, kailangan din nating alamin kung kailangan ba talaga ng pakikialam o baka dala lang din ang galit mo sa taong pinakikialaman mo. Hindi masama ang pakikialam, lalo na kung nakikita mong may maitutulong ka para maitama ang pagkakamali ng iba. Kagaya ng ginawa ni Sasha para sa kapatid at hipag niya. Dahil sa kanyang pakikialam, nagising ang kanilang diwa sa katotohanang ang labis na pagmamahal at pagprotekta sa taong mahal mo ay nagiging ugat ng lalong pagkakasira. Dahil sa kanya, naisalba niya ang pamilyang sa huli ay natutunan din niyang mahalin. Kayo ba mga apo? May kakilala ba kayong masyadong pakialamera? Naitanong niyo ba sa kanila kung bakit sila dumating sa ganong punto? Napansin mo ba ang mga nasa paligid niya at nakitang kaya sila ganon ay dahil kailangan nilang bumoses para sa iba na hindi kayang bumoses para sa kanilang mga sarili? Mga apo, kung kayo man ang makakasalamuha ng isang pakialamera, paano mo ito haharapin? Ano ang opinyon mo sa taong pakialamera? Maaari mong ibahagi ang opinyon mo at karanasan sa pamamagitan ng pagkomento para mabasa rin namin. Naway nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng aral ang kwentong ibinahagi ko. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig ngayong araw mga mahal ko.